Sa ibang balita, itinuturing ngayon ng Office of the Ombudsman bilang pinakamalaking kaso sa kasaysayan ng bansa ang resulta ng kanilang mga investigasyon tungkol sa flood control controversy. Ilang matataas na opisyal kasi ang nakatakda pa nilang kasuhan kaugnay nito. Nakatutok si Juan Antonio. Posibleng umabot sa 9 hanggang 10 senador ang maharap sa reklamong plunder kaugnay sa maanumalyang flood control projects. Hindi na pinangalanan ng Office of the Ombudsman pero pinupulido na raw ang kaso bago dalhin sa Sandigan Bayan. Nilinaw rin ng Ombudsman na hindi nila target ang majority block ng Senado. Marami kami pinapersu na kaso dito. Kaya lang, siyempre ang public interest na rin ito sa flood control at sa nangyayari sa bansa at nangyayari sa Senado at sa Kongreso. Wala akong majority minority eh. Pare-pareho lang sa akin yan eh. Bukod sa mga senador, posible ring sampahan ng reklamo ang mga opisyal na mapapatunayang may kaugnayan sa maanumalyang flood control projects. Hindi nagbigay ng timeline ang ombudsman dahil pahirapan ang kanilang investigasyon. Hindi pa rin daw kasi sumasagot ang sekretariat ng Committee on Appropriations ng House of Representatives sa pinadala nilang subpoena. Ipinasubpoena na ng ombudsman ang mga dokumento para malaman ang ugat ng insertions para sa 2024 at 2025 budget. There is a refusal on the part of the Committee Secretariat of the Committee on Appropriations of the House of Representatives to cooperate and to answer the questions that we are pursuing. And of course, they are not obeying our subpoena. As we have sent it to them, they even refuse to accept the subpoena. Kung makikipagtulungan na raw sana ang Kongreso sa kanilang investigasyon, posible nang mabuo ang pinakamalaking kaso sa bansa na may kaugnayan sa flood control scandal. Meron lang kaming dalawa pang kasong inahanda tungkol dyan. Meron kaming isa pang money laundering case na mabigat. At of course, yung the grandest case of them all, itong pinakamabigat na kaso dyan, the conspiracy to defraud the Treasury. Nilinaw rin ng Office of the Ombudsman na posible ang restitution. Ito ang pagbabalik ng nakaw mula sa pondo ng bayan na para sana sa mga flood control projects. Pero binigyang diin ng Ombudsman na kailangan itong isauli ng buo at walang tawaran. Juan Antonio, IBC News.